What is up everyone, and this is Kuya Jerps again and welcome to my vlog. So pag-uusapan natin ngayon is gastusin, no? Realidad ng gastusin dito sa USA. Kung kakayanin ba ng sweldo mo yung araw-araw na expenses dito. And guys, walang sensor tong video na to. Lapagan tayo ng swelduhan tsaka expenses. So tara guys, samahan nyo ako. So ayun na nga mga chong, sa mga wala pa dito, iset natin yung expectations nyo, no? Hindi po lahat ng tao dito is sobrang daming pera. Nabubuhay po kami sa utang. So wag mo lagay sa isip mo na pag dumating ka sa US, automatic, mabilis lang yumaman. So set natin yung expectations mo versus reality, considering na ang sweldo mo is sabihin nating $35. Kasi USRN ka nga eh. Pero what if hindi, no? What if hindi ka ganyan ang rate mo? So for this video, yan ang baseline natin, $35 an hour. So guys, iset aside muna natin yung pera natin and magkano ba yung budget natin, no? So kung $35 an hour ka and working ka ng 3 times a week, so 12 hours a day shift ka daw. So walang night differential and konti lang yung nakukuha mong weekend. Let's say usually ang net mo niyan monthly is $4,000, around that amount. So minus na yun guys ng taxes and everything. So yan ang budget natin for this video, $4,000. So syempre guys, ang pinakauna nating kailangan i-set aside sa pinakataas ng budget natin is yung apartment or yung bahay kung sa katitira. So bago lahat, ipakita ko muna yung apartment ko guys, pakita ko sa inyo. So guys, ayan po yung aking apartment and ang rent ko po dyan is 1,800 a month. Pero syempre 2 bedroom yan guys and may kahati ako, so 50%. So sabihin na lang natin na ikaw, single ka, punta ka dito, syempre 1 bedroom kukunin mo. Dito sa state ko guys, around 1,100 to 1,200. Medyo matino na apartment and malapit na po yun. Syempre hindi ka naman kukuha ng napakalayong apartment. Dapat medyo malapit lang apartment mo, like 5 to 10 minutes drive lang, no? Kasi sayang yung oras tsaka yung gas mo. So guys, bago kayo maghanap ng apartment, isa yan sa mga pinakamahalaga, no? So, i-research nyo muna maigi. Kasi kung nag-iisip kayo maghanap ng apartment na 500 or 600, walang ganun guys. Meron siguro, pero katabi mo gulong. Pero yun nga guys, ang pinakamura kong nakita is for rent na bedroom sa isang bahay ng isang family. Around $700 to $800 all in. Pero single lang ang kanilang kailangan, isang tao lang. Paano kung family ka? Syempre hindi ka na pwede dun. So yun lang guys, kung ayaw mo sa mga bahay, ang matinong apartment dito, baseline sa North Carolina is around 1,100 to 1,200 for a 1 bedroom apartment. Medyo matino na yan guys. Hindi siya luxury living, pero livable and matino. Okay na yun. So, i-minus po natin yan sa ating budget. Ayan. Ayun na nga, chong. Nandito na tayo sa Walmart. Ito na ang stop natin. Grocery muna tayo, guys. Kaka-grocery lang din namin last week. So, konti lang din bibili natin. Pero papakita ko sa inyo kung magkano, guys. So, konti lang bibili natin, guys. Medyo low lang tong camera natin kasi tong Walmart na to, medyo wala akong tiwala dito. Alam nyo na. So, medyo ingat-ingat lang tayo. Medyo di maganda yung reviews ng Walmart na to eh. Lalo na ron sa parking lot, kaya tingin-tingin lang tayo and low sa camera. So yun na nga guys, ito yung mga presyo ng mga karne. So bala ko mag beef sinigang bukas. And ayan, yung mga pinamili natin, tingin-tingin lang ng hotdog. So ito na po yung total na pinamili natin, konti lang. And may butter, merong mga wipes.
So guys, tapos na tayo mag-grocery and ang grocery natin ay tumataginting na $53 or $55. 55 guys, ang mahal. Yun lang yun Pero syempre, mas malaki yung matitipid mo kung marunong kang magluto. Lalo na kung marami kang alam na recipe. Mas makakapag-budget ka. So yun na nga guys, yung kahina-hinalang Walmart dito. Papunta pa lang ako sa parking lot, may mga kumakausap na sa akin. Pero syempre guys, hindi na natin sila yung entertain. Nakita yata yung binili nating saging. Anyway, yun nga yung grocery natin, di ba? Mahal. Alam ko, medyo mahal siya. And syempre, dito tayo sa Walmart. Pero kasi for me, dito na ako nag-grocery sa malapit o kaya sa mga malalaking groceryhan for comfort. Alam ko medyo merong mga mas mura sa mga Asian store and everything. Pero yun nga, sabihin na lang natin na ang budget mo for groceries or food and everything is around $400 to $500 a month. And generous na yung amount na yan kung single ka para sa pag-grocery, no? Pero what if kung family ka? Tapos, o kaya yung kasama mo sa apartment, ang lakas kumain. So, ayun ang mga magiging problema mo. But for now, sabihin nating $400 a month yung grocery natin. So guys, next na pinakamahalaga is transportation. So, syempre, paano ka pupunta sa trabaho mo? Wala kang transportation. Sa una, pwede mo sabihin, mag-Uber or Lyft na lang ako. Yun yung parang Grab dito sa US. Pwede rin naman yun guys, pero ang tanong, worth it ba yung ginagastos mo doon kesa sa pagbili ng sasakyan? Pwede mo rin sabihin na, nabuhay naman ako sa UK, sa Saudi, sa Qatar, basta sa ibang bansa na walang sasakyan. So magko-commute na lang ako. Guys, ang problema dito sa US, isa tong bansa na very car-centric society, no? Meron silang public transportation pero hindi siya ganun kaganda. Kasi nga, mas prioritize nila yung mga taong bumibili ng sasakyan kesa sa public transport. And hindi po lahat ng states merong public transport na okay. No? Kung makikita nyo yung news, maraming hindi magagandang bagay. So, I would suggest or i-follow mo na lang tong next advice natin or computation para malaman mo kung magkano ang gagastusin or kung worth it ba bumili na ng sasakyan. So guys, next is tignan natin kung mas okay ba bumili ng sasakyan, no? So pakita ko muna yung sasakyan ko. Yan, kita nyo SUV po yan, CX-5. And actually, dito sa States, halos lahat ng tao dito nakasasakyan na SUV, no? May mga nakasedan din, though kasi pag SUV pinili mo, mostly all around na po yan. So, kung ikaw, bibili ka ng sasakyan na worth $25,000, expect mo monthly payment mo is around $500. Hindi pa po kasama dyan yung insurance. So guys, kung sasabihin mo rin na mag-Uber or Lyft ka na lang and working ka ng 3 times a week, so sa isang linggo, siguro makaka-6 na rides ka. So kung ang isang ride mo is $10, so around $60 a week po yan, which is napakamahal. So in 1 month, sabihin natin $240, di ba? So, yung 240 na yun, sana pinambili mo na lang din ng sasakyan. So, pwede rin naman na bumili ka ng used car, no? Yung mga mura lang, 10,000, pampunta lang sa point A to point B. Pwede rin naman yun, guys. Though, syempre, kailangan mo rin i-factor yung insurance. So, about naman sa gas, guys, ito yung sasakyan ko, tingnan nyo, nasa 1/4 po kanina yung gas niyan, and nung fuel tank ko, nasa $27. Pero syempre guys, ang advantage ng may sariling sasakyan is anytime, anywhere, pwede kang gumala kahit saan mo gusto. No? So guys, timbangin nyo, brand new, or used, or Uber, or Lyft. Pero hindi ko na suggested yung Uber or Lyft for a long term kasi nga, mas mapapagastos ka pa and mas mahal.
And kung may sasakyan ka, after a while, pwede mo na rin naman siyang ibenta. Siyempre, hindi natin pa fina-factor dyan yung maintenance, ano? So, sabihin na lang natin, since excited ka nga and bago ka dito, bumili ka ng brand new car na worth $25,000. So, $500 a month and sabihin na lang natin around $40 ang gas mo. So, minus 540 tayo. Next is insurance. Dito sa US, halos lahat yata may insurance. Kahit yata hangin, may insurance dito, guys. So, sa apartment ko, meron tayong tinatawag na renter's insurance. So, parang yan yung coverage kung meron kang ma-damage dun sa property nila. So, ang binabayaran po natin dyan is around $10 to $12. Pero sabihin na lang natin na $10 a month. And then, about sa health insurance naman, guys, meron akong employer-sponsored health insurance. So, around $112 po ang binabayaran ko dyan monthly. Though, yung pinakamababa na pwedeng i-cover monthly, yung parang pinaka-basic sa amin is $40 lang. Pero ang kinuha ko, guys, yung mas mataas ng konti. So, $112 po yan. And guys, yung sa 112 na yan, ako pa lang yan. Kung meron kang asawa, at gagawin mo siyang dependent and isasama mo siya sa insurance mo, pwede po yan lumobo from 112 to around $400 to $500. So usually guys, yung ginagawa ng mga tao dito na mag-asawa, and dalawa yung mayroong trabaho, separate po nila kinukuha yung insurance para mas mura. Hindi pa fina-factor dyan kung meron ka pang ibang dependent. So, kung meron ka pang anak and marami ka pang i-cover sa insurance mo, guys, expect mo na mas malaki po yung babayaran mo monthly. Pero para sa atin, $112 monthly. So, yan ang sasubtract natin, And then next, guys, is taga lang. Dito pala sa makikita nyo. Ang binabayaran ng employer ko sa insurance ko is $500 plus. Sa akin, $100 lang. So, okay, di ba guys? Okay na okay yung health insurance. Sinasabi kasi nila guys, pangit yung healthcare dito. Well, wala rin namang perfect healthcare. Kahit pumunta ka sa bansa na mayroong free healthcare. Guys, sa tingin mo, paano nila na po-provide yung free na yun? So, syempre, pwedeng mataas yung taxes and pwedeng maraming delay bago mo makuha yung care na yun. Hindi na ako mag-i-specific dyan, guys. Kayo na lang mag-research. Pero yun nga, meron ding ups and downs, And sa susunod, meron din tayong tinatawag na dental insurance. So, pinakamababang dental insurance na ino-offer ng employer ko is $12 monthly. Pero based dun sa nakaraan kong video, guys, hindi siya worth it. So, ang kinuha natin is tinaas natin siya so around $40. O sabihin natin, di maganda yung ngipin mo. So, ang kinuha mo yung $40. So, yan ang isasubtract natin. Renter's insurance, health insurance, dental insurance, ano pa ba? Car insurance, guys. Kasi nga, di ba, bumili ka ng brand new na sasakyan. So, sabihin natin na yung car insurance mo is, since bago ka nga, generous na to, guys, sabihin natin $250 na lang. Oo. Kahit yung binayaran ko nung bago ako is $300 plus. Sabihin na natin $250 na lang para sa'yo. So, ang ginagawa ng mga tao dito, guys, sa car insurance is nagsha-shopping sila kung matatapos na yung period ng coverage nila. So, ganun lang. Shopping. Hanap ka ng mas mura. So, renters, health, dental, and car insurance. I-subtract natin yan and tingnan na lang natin kung magkano natitira sa pera natin. So guys, nandito tayo sa Best Buy. Tingin tayong iPhone. Titingin lang naman. Hindi naman tayo bibili. Bagong labas. Tingin lang. So yun lang guys. Tingin lang muna tayo ng iPhone. Bago daw ito kalalabas lang last month. So ito nyo guys, ang ganda Medyo mahal nga lang siya. Nasa 1,100. 1,448 na lang natitira sa pera natin. So, itong 1,448 na to guys, ito yung ibabawas na natin dito yung lahat ng mga natitira pa nating expenses like subscription, yung mga kain natin sa labas,
no? Kung meron kang gustong bilhin, damit, ganyan, yung mga padala mo kay nanay, tatay, kuya, bunso, lahat dyan mo na ibabawas. Kasi nga, ang binawas lang natin dito is living expenses. Pero yun nga, sa tingin nyo guys, makakasave pa ba sa 1,448 na natitira? And hindi pa po natin binabawas dito yung savings or yung dinalagay natin para sa retirement, no? So, ayun lang guys. Kayo na mag-budget ng 1,448 na natitira. And, nga pala, wag muna kayo mawalan ng pag-asa. Sabihin nyo, ay, ang liit lang pala, no? Ayoko na. Dito na lang ako. Yung guys, yung rate na yan is $35 an hour. Starting rate lang po yan ng mga RN usually. Wala pa yung night, weekend, kung ano-ano pang mga pwedeng ma-add. So, ano pa bang pwedeng i-add? Like, for example, nagka-experience ka na, syempre, yung rate mo, pwede nang tumaas. Kasi yung rate na ganyan, guys, yung mga pang-starting, galing lang sa agency yan. So, kung tapos na yung kontrata mo, doon ka na papaldo ng per hour, no? So, ayun lang guys. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong videos, just like and subscribe kay Kuya Jerps. And see you on my next video.